Well, as was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice, if yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Alright? Sir, with all the admissions, don't you think the DOJ should also initiate reinvestigation of drug-related murders during the previous administration's term? Well, it's right now that is being done by the PNP, and so we're waiting for their findings. But you know, all of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Have you made instructions to the DOJ or to the PNP? I'm sorry? Have you made express instructions to the DOJ or to the PNP to conduct these investigations? Well, we are always monitoring all of these things, because the question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? And we had some of the mothers of some of the victims that were there, and up to now they have not seen the justice for the murders of their children. And that's still so that that is the DOJ's responsibility to continue to examine all bits of comments, of statements, of testimony, and eventually of evidence to see that that justifies a case to be filed. Sir, after ng signing po ng dalawang bagong batas, yung maritime at Yeah. tinatawag yung Philippine Embassy in China, nag-report na sumbata sa inyo Oo. yung marching orders sa Oh, wala naman. Ay sinasabi nila, objectan nila, sinasabi nila that we do not agree, and they will continue to protect what they define as their sovereign territory. Of course, we do not agree with their definition of sovereign territory. So, wala naman na pinagbago dahil ganun pa rin ang sitwasyon natin, ganun pa rin ang posisyon natin. Sir, you have always been adamant na hindi nyo kinikilala ang jurisdiction ng ICC. You will not cooperate with them in any way, shape, or form. Pero yung statement po ni ES, ang net effect po nun is that we will ultimately cooperate with the ICC, lalo kung dinaan daw po nila sa Interpol. Is that a change of position? No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Pero pag ni-red notice po ng Interpol, we will be obliged to participate. As Secretary Remulla has explained before, we have obligations to Interpol, and we have to live up to those obligations. And therefore, the net effect, ganun din po. We'll see. Masasailan We'll see. si Pangulong Duterte We'll see sa how far ICC. it goes. We'll see what the ICC does. Maraming salamat po. Babatiin ko po ang ating mga kalihim ng iba't ibang departamento ng national government. Siyempre, uunahin natin ang anak ng Cavite na kanina nung pinapakilala ang governor ng Cavite biglang tumayo dahil naninibago pa siya sa bago niyang katungkulan. Siyempre ang ating DILG Secretary John Remulla. Kaya pala hindi ka natatalo rito, masyado ka Ang ating Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel, ang DSWD
DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Ang kasama din natin, andito po ang ating senador, Senator Francis Tolentino. At ang, eto, ako rin, pareho kami ni Gov. John Vic, Sec John Vic. Pareho kami, naninibago pa rin ako. Gobernador ng Cavite, Athena Beriana Tolentino. Ang Vice Gobernador, Shernan Haro. Ang kinatawan ng ikapitong distrito ng Cavite, Crispin Diego Remulla. Kinatawan ng ikawalong distrito ng Cavite, Aniela Blanca Tolentino. Ang kinatawan ng Agimat Party List, Brian Revilla. Mga opisyal at mga empleyado sa pamumuna ng mamamayan ng bayan ng Tagaytay, lunsod na. Ang lunsod ng Tagaytay sa pamumuno ni Abraham N. Tolentino. Sa lahat ng kasama ko sa pamahalaan, lahat ng ating pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon ang mga benepisyaryo na kung kanino tayo ay mamamahagi ng kaunting tulong ngayong araw na ito, mga beneficiaries ng ating Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Lahat ng ating mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nakikita na po natin ang dulot ng bagyo at sakuna na pinalala ng tinatawag na climate change. Alam natin, ang bawat unos na dumadaan ay nag-iiwan ng bakas sa ating sambayanan at pamayanan. Kaya't mas pinaigting natin ang paghahanda, ang pagbuo ng mas matatag na mga sistema at ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating tinamaan ng mga nagdaang bagyo. Ngayong araw, nandito po tayo upang maghatid ng tulong sa ating mga Kabitenyo at Kabitenya. Mga kababayan nating labis na naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Sa harap ng hamong ito, nauna nang naglaan ang tanggapan ng Pangulo ng tulong pinansyal para po sa inyo. Ang mahigit 4,200 magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon ay pagkakalooban ng 10,000 piso upang muling makabangon at mapalago ang inyong mga kabuhayan. Patuloy ang ating pagsusumikap, maibalik sa normal ang kalagayan ng mga Kabitenyo at mga karatig na probinsya ng Calabarzon. Kasama sa aming hakbang na pamamahagi ng tulong sa mga lubos na naapektuhan ng bagyo sa pamamagitan, kasama po ang DSWD, kasama po ang DOLE. Walang humpay din ang ating pamahalaan sa pagbabantay sa mga bagyo at epekto nito. Napansin nga natin na karamihan ng pinsala ay dulot ng lakas ng hangin, pagbaha at ang pagguho ng lupa. Kaya inatasan ko ang DPWH, ang DTI, ang DOST, kasama ang mga lokal na pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat gusali at istruktura. Tiyakin natin na ligtas at dekalidad ang mga pasilidad laban sa pagbabago-bago ng panahon. Inaatasan ko rin ang lahat ng ahensya at lokal na pamahalaan na maging puspusan pa sa paghahanda laban sa mga nararating na kalamidad pa upang maiwasan ang pinsalang dinanas natin sa mga nakalipas. Tungkulin nating ihanda ang ating bansa. Pagyamanin ang ating makabagong estratehiya at siguruhin ligtas ang ating mga kababayan. Nagbigay tagubilin na ako sa DILG at DNR na hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang tinatawag po na geohazard map
ibinubuo ng DNR Mines and Geosciences Bureau nang sa ganon ay makapagsilbing gabay sa mga landslide prone at bahain na lugar. Kasabay nito, inuutusan ko ang DPWH, DNR at iba pang mga ahensya na muling suriin ang ating mga flood control master plan upang kayanin na natin ng ating infrastruktura ang tumitinding pag-ulan at pagbaha. Dito po sa Cavite ay pinapatupad natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Inaasahan natin na sa tulong ng proyektong ito na matatapos sa 2029, maiwasan na ang matinding pagbaha sa San Juan River Basin at sa Malimango Creek Drainage Area sa Cavite. Sa DPWH, siguruhin natin na matapos ito sa lalong madaling panahon at siguruhin natin na maganda ang kalidad nito upang kayanin ang mga pagbaha na dulot ng climate change. Mga minamahal kong kababayan, sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, naway pumaibabaw ang ating pagkakaisa at pakikipagkapwa. Hinihikayat ko kayong lahat na manatiling matatag, magtulungan po kayo at huwag mawalan ng pag-asa dahil ang pamahalaan ay kasama ninyo sa bawat hakbang ng inyong pagbangon. Sama-sama natin itaguyod ang isang maunlad at nagkakaisang bagong Pilipinas kung saan walang Pilipino ang naiiwan sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na to, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan nila Agriculture Secretary Francisco Tiula Rel Jr., Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa bayan ng Kawit. Mr. Reynaldo Bacolod, Oscar Legaspi, mula naman sa bayan ng Noveleta, Aida Sumilang, Ferdy Salud, mula naman sa bayan ng Imus, Nelson Reyes, Eduardo Munson, mula sa bayan ng Dasmariñas, Marian Soriano, Felicidad Tayaw, mula sa bayan ng Carmona, Renato Arroyo, Emma Malabanan, mula sa bayan ng Silang, Ildefonso de Leon, Romel Olores, mula sa bayan ng General Mariano Alvarez, Armando Reyes, Angie Salapa, mula sa bayan ng General Trias, Avelino Formes, Edwina Reyes, mula sa bayan ng Amadeo, Ronaldo Angkaw, Randy Mendoza, mula sa bayan ng Indang, Rodrigo Medrano, Rodrigo Creyus, mula sa bayan ng Tanza, Alan Mercado,
Abraham Tamillo. Mula sa bayan ng 13 Martires, Jesse Romano, Antonio del Rosario. Mula sa bayan ng Tagaytay, Mario de Guia, Iante Roraldo. Mula sa bayan ng Alfonso, Delfin Rom, Gloria Baliktar. Mula sa bayan ng General Emilio Aguinaldo, Edgardo Solomon, Francisco Quiacos Jr. Mula sa bayan ng Magarondon, Vedasto Digma, Gavino Castillo. Mula sa bayan ng Magallanes, Adelaida Cabalag, Adelaida Bendo. Mula sa bayan ng Mendez, Sunshine Ferma, Ramon Ahon. Mula sa bayan ng Naik, Labiana Erna, Melania Credito. Mula sa bayan ng Ternate, Rosalito Perfinian. Ramil Abales. Dito na po nagtatapos ang ating ceremonial distribution of presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.